Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Yung bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility na may international name na Saudel ay pumasok na po sa loob ng PAR. Ito ay binigyan natin ng local name na Obet. Huling namataan yung sentro nito sa layong 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 205 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour and sa ngayon po ay wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw habang kumikilos po ito generally pa northwestward is ma-enhance po nito yung habagat. So yung habagat po yung ina-expect natin na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po muli ng Luzon sa mga susunod na araw. And sa ngayon po, prevailing pa din yung habagat natin sa malaking area po ng Luzon. Hindi po siya ganoon kalakas kung i-compare nung mga nakaraang araw, pero meron pa rin po tayong mararanasan na maulap na kalangitan. May mga scattered na mga pag-ulan pa rin po dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa Cavite, Batangas at Rizal. So possible po lalo-lalo na sa hapon at gabi yung mga thunderstorms, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. And bukod po dito sa dalawang weather system na ito, meron din tayong minomonitor pa na dalawa pang bagyo sa labas po ng ating area of responsibility. Una po si Tropical Depression Gaynari. Ito po yung si dating bagyong Neneng. Huling namataan yung sentro nito sa layong 595 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. So northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour and wala po itong epekto or direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Hindi rin po natin nakikita na papasok po ito muli sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit ito po ay isa pa din sa nag-i-influence sa habagat natin. So bahagya pa rin po niyang na-steer yung habagat natin and likely meron pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan lalo na dito sa may northern and western sections ng northern and central Luzon. Again, dala po ito ng habagat. Also, meron din tayong minomonitor pa na tropical storm. Ang international name naman nito ay Atsani, huling namataan sa layong 1,765 kilometers east of Central Luzon. Ang movement po nito ay east-northeastward sa bilis na 35 kilometers per hour. So palayo rin po ito dito sa ating area of responsibility. And meron po tayong dalawang scenario for tropical storm Atsani. Kung magiging malapit po ito dito kay Bagyong Obet, posible pong sa mga susunod na araw is mag-weaken ito into a low pressure area at maging trough na lamang po ni Bagyong Obet. Ngunit kapag naging mas malaki po yung distance nila, posible pong sumunod lamang po ito dito sa track ni Bagyong Obet and then possible po na pumasok ito sa loob ng ating area of responsibility but by Wednesday. But sa ngayon po wala naman tayo nakikitang magiging direct effect nito sa anumang bahagi ng ating bansa. And muli po, habagat pa rin yung nakikita natin na makaka-apekto ngayon maging sa mga susunod na araw, lalo na po for most area of Luzon. And sa mga susunod na araw is nakita po natin na i-enhance nito ni Bagyong Obet yung habagat. So ito po yung ating latest forecast track analysis ni Bagyong Obet. Generally, west-northwestward po yung magiging pagkilos nito in the next 24 hours and then mas magiging pakaluran po yung or westward yung pagkilos niya. So nakikita po natin dito magiging mabilis lamang po yung paglagi niya dito sa loob ng ating area of responsibility. Within the next 12 hours, possible po ay lumabas na din po ito ng PAR and then continue niyang babaybayin itong karagatan sa may south ng Japan. So nakikita po natin likely habang binabaybay niya po itong north ng northern boundary ng PAR natin ay i-enhance niya po yung habagat. So wala po siyang magiging direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa pero ito pong si Bagyong Obet yung nakikita natin na mag-e-enhance ng habagat. So likely po na makakaranas tayo ng hanggang sa mga malalakas po ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw for most areas of Luzon. In terms of intensity naman,
nakikita natin na within typhoon category pa rin po siya hanggang Thursday. Though weakening yung trend niya, within typhoon category pa rin po yung nakikita natin na intensity niya. And by Friday naman, posible po itong mag-downgrade into a severe tropical storm. So dahil nga po meron tayong mga nakikitang mga hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan, dala po ng enhanced habagat sa mga susunod na araw. Tomorrow afternoon to Wednesday afternoon, as possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall for the area of Zambales. While for Wednesday afternoon naman to Thursday afternoon, possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall for Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So sa mga susunod po na araw, posible pong madagdagan pa yung areas natin na makakaranas ng hanggang sa malalakas po na pag-ulan, dala ng enhanced habagat. Sa ngayon, nakikita po natin, possible po simula po ng late Tuesday onwards, mararamdaman natin yung mga malalakas po na pag-ulan nito magsisimula sa western section ng Central Luzon, and then onwards po is mas lalaki pa yung areas na meron tayong mga pag-ulan. So likely po by Thursday and Friday, nandun po yung peak ng mga malalakas po na pag-ulan natin, dala ng enhanced habagat for most areas of Luzon. Kasama na po dyan dito sa Metro Manila, sa malaking bahagi po ng Ilocos Region, lalo na dito sa may western section ng Central Luzon, maging yung ilang areas pa po ng Central Luzon at yung ilang bahagi pa po ng Southern Luzon, lalong-lalo na yung sa western sections po nito. So possible po maging mataas muli yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya doble ingat po at pagiging alerto para sa ating mga kababayan. At possible din po na today hanggang Wednesday, makaranas din tayo ng bugso po ng mga malalakas na hangin. Dala naman ito ng habagat pa din for most areas of Luzon and Visayas, maging sa ilang bahagi din po ng Mindanao. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboards din po ng Visayas at Mindanao, sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon yung ating karagatan. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Martes, magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera District Region, Cagayan Valley, maging dito din sa area ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, at dito din sa area ng Occidental Mindoro. Dala po ito ng habagat. Likely po yung mga pag-ulan natin or thunderstorms ay sa hapon at gabi, kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan. And also dito naman sa rest of Luzon, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayong ina-expect at dala pa rin po ito ng habagat. For the area naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Possible pa rin yung mga isolated na mga pag-ulan, pagkilad at pagkulog-dulot po ng habagat at ng mga localized thunderstorms. And again, nakikita po natin by Wednesday or late Wednesday onwards po mas nandun yung mga malalakas po na mga pag-ulan na ating mararanasan for most areas of Luzon, lalong-lalo na po sa western sections nito, maging sa ilang bahagi din po ng western section ng Visayas, dala po ito ng enhanced habagat, kaya muli pag-iingat po para sa ating mga kababayan.